Magandang gabi. Alas 9:16, araw ng linggo. Let's have a beautiful Sunday, my friends. Ngayon po, ang ating pag-usapan ay si Digong ang Supreme Court na kaso na mga petition ng mga anak ni Digong Duterte na kung tawagin mo ay petition for habeas corpus. Nagsampa po si Sebastian Duterte ng petition for habeas corpus. Nagsampa rin si Pulong Duterte ng petition for habeas corpus at nagsampa si Kitty Duterte dahil siya hinamahawak sa kanya ay si attorney uh, attorney Harry Roque. Ang ginawa naman nila ni attorney Harry Roque ay nagsampa sila ng habeas corpus at petition for certiorari. Okay. Ang ating diskusyon po ay ililimit ko sa tinatawag nito ang tanong. Sabi ko, ang aresto kay Digong Duterte ay illegal, malapit nang ideklara ng Supreme Court. At kung bakit ko sinasabi, nakabase po ito sa aking analysis ng batas natin na kasali dito sa pinag-usapan. Binabagit ko itong mga Supreme Court only to educate the Filipinos kung ano ang mga batas na dapat tingnan dito at kung anong aking prediction. At wala akong sadya na pangunahan ang Supreme Court. Bagkus, hindi mo kayang pwedeng pangunahan ang Supreme Court, mga justices, kasi sila pong pinakamatalinong abogado sa buong Pilipinas. So, hindi ko sila pwede ma-impluwensyahan. Pero ako naman ay nagbabase sa aking opinion, sa aking pag-aaral bilang Doctor of Jurisprudence at nag-aaral sa pag-aaral sa batas at sa aking karanasan bilang trial lawyer, ay nasasabi ko na kung ano magiging resulta, halos iyon na. But I do not claim na pa-impluwensyahan ko Supreme Court. Mga matatalino mo yung justice, hindi natin kaya yan. So, just forgive me for just educating the Filipinos, the people, particularly the people who are expectant na lalaya si Duterte. Pero kung ano man ang decision po ng Supreme Court, ay hindi po ito magdirekta na maging dahilan para palabasin ng ICC si Duterte. Pero balik tayo. Nais kong malaman ninyo, ano ba talaga ang petition for the writ of habeas corpus? Tatlo po nagpetition dyan, si Kitty Duterte, si Basti Duterte, at saka si Pulong Duterte. Si Pulong nagsampa ng petition for the writ of habeas corpus. Si Basti nagsampa ng petition for the writ of habeas corpus. Si Kitty, nagsampa siya ng petition for the writ of habeas corpus at dalawa, petition for certiorari and prohibition. Okay. Magsimula po tayo sa basic na batas. Ang basic na batas po sa pag-aresto ang ating pag-usapan. Kung sa pag-aresto po ay walang sinuman ang maaresto sa loob ng Pilipinas kung walang warrant of arrest ng sarili nating korte. Ibig sabihin, local court. Ano yung local court? Nakasaad po kasi yan sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue. Walang warrant of arrest na maaring mailabas except upon probable cause to be determined personally by the judge, local judge natin. After examination under oath, the witnesses and the complainants he may produce
and particularly describing the place and the things and persons to be seized. Yan po ang nakautos. Kung gano'n na nakautos, ibig po sabihin ay walang tao sinuman sa Pilipinas na pwedeng arestuhin na walang warrant of arrest galing sa korte, maliban na lamang yung nakasaad po sa Section 5, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, ang mga taong nahuli sa akto gumawa ng krimen pwedeng arestuhin kahit walang warrant of arrest. Si Duterte, hindi naman siya huli sa akto. O di kaya ang tao na yan ay nakagawa ng krimen at ang taong aaresto o di ka opisyal o pulis na aresto ay alam niya ang pangyayari. Kahit hindi niya nakita yung taong arestuhin na siyang gumawa ng krimen, basta alam lamang ng pulis ang pangyayari. At sa kanyang patas na pagtingin sa pangyayari ay walang ibang sinuman ang gumawa ng krimen, kundi yung taong aarestuhin niya. Naintindihan niyo ba ako? Napakasimple ng paliwanag ko, no? Pero napaka-komplikado ko sa English. So, yan ang pangalawa. Yung pangatlo na rason na pwede kang umaresto na walang warrant of arrest ay yung pag makita ng pulis ang sinumang tao na tumatakbo, oy, may warrant, may nakakulong ka, bakit ka nakalabas? Yung mga umiskapo sa mga kulungan. Yan ang mga pwedeng arestuhin. Okay? So, having said that, si Digong Duterte po ay hindi man siya umiskapo sa kulungan. Si Digong Duterte ay hindi rin siya gumawa ng krimen na nahuli sa akto nung hinaresto siya noong March 11, 2025. Hindi rin siya gumawa ng krimen na sasabihin ni Torre na alam niyang pangyayari at wala siyang ibang masasabi kundi si Duterte ang gumawa ng krimen. At hindi nag-apply si Duterte dyan sa sitwasyon na yan. Bakit? Kasi wala nang krimen nangyari sa panahon na yun. So dito na tayo ngayon papasok. Basic is the law. Basic po, kahit sino man sa mga Pilipino, hindi Pilipino, basta na andito sa Pilipinas, hindi po kayo pwedeng arestuhin kung walang warrant of arrest na pinalabas ng ating judge. Ngayon, before proceeding, nais kong idiin. Sa gitna ng international law at ng ating konstitusyon, mas mataas ang ating konstitusyon, mas mabigat. Kung magkakontra-kontra ang international law at ang ating konstitusyon, ang konstitusyon natin ang mananaig. Ang international law, makonsidera lamang na batas sa Pilipinas kung ang Pilipinas ay pumirma sa international law na yan bilang kasapi siya sa treaty. Kung pumirma. Kung hindi pumirma, hindi siya pwedeng i-considera na batas sa Pilipinas. Pero kung pumirma ang Pilipinas, makonsidera siya na batas sa Pilipinas. So ngayon, pag-usapan natin direkta na. ICC na batas. Pinalabasan siya ng warrant of arrest ng ICC. Base sa application ng Office of the Prosecutor ng ICC na sinasabi nila na dapat arestuhin kasi malamang ay siya ang gumawa ng krimen, ng crime against humanity. Yan naman po ay proseso ng International Criminal Court. At dahil hindi na tayo member, ay hindi na tayo pwede sumunod sa kanila. In fact, yung sasagot ng Office of the Solicitor General natin, sa ginawang sagot ni Darlene Berberabi na asawa dati ng nasira na si Samboy Lim, sabi niya, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya lang tahasang sinabi yan ng Office of the Solicitor General para i-depensa nila yung pag-aresto ni Digong Duterte na hindi na dapat
dumaan sa local court. Okay? Inargumento niya ni Darlene Berberabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas para masilbisyuhan ang kanilang gusto na hindi na pwedeng gamitin ang batas ng Rome Statute sa kung ano ang pamamaraan ng gagawin na susundin sa pag-aresto kay Duterte. Di ba? Pero, nakakatawa. Hindi ayaw nila i-apply ang Article 59 ng Rome Statute. Ano yung Article 59 ng Rome Statute? Nag-uutos po kasi ang Article 59 ng Rome Statute na kung mahuli si Duterte o sino mang mga tao na pinapaaresto ng ICC, ay dapat idaan muna sa lokal na korte kung saan man naaresto ang taong pinapaaresto ng International Criminal Court. At dahil dito si Duterte ang inaresto, dapat kung maaresto sa ilalim ng ICC warrant of arrest, idaan siya lokal na korte. Ang pinakamalapit na korte ay ang Pasay Regional Trial Court. Pero hindi nila ginawa. Ang rason nila, ni Darlene Berberabi, sinunod yung rason nila ni Remulla, ni John Vic, sinunod nilang rason ni Boying Remulla, na nagmamagaling kunwari na magaling sa batas. Sinunod nila ang rason ng Department of Justice din, no? Sa ngayon. At sinunod nila ang rason ni Marcos Lacanilao at sa mga pulis na si Nicolas Torre at si Romel Marbil na siyang PNP chief dati. At yung rason ni Gibo Teodoro na secretary ng National Defense, si Eduardo Anyo na siyang secretary ng National Security Advisor siya, NSA, at si Bongbong Marcos, si Marcos Lacanilao. So sabi nila, hindi na po kasapi ang Pilipinas ng ICC. Kaya hindi pwedeng gamitin ang Rule 59, Article 59 ng ICC. Yun ang gawin. Ibig sabihin, dinesisyonan nila na hulihin si Duterte at itapon kaagad-agad sa The Hague na hindi dumaan sa korte. Ang katwiran nila, ulitin ko lang, ay dahil hindi na tayo member ng Pilipinas, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kaya hindi na siya idinaan sa Article 59 ng Rome Statute o ng ICC. Nakakatawa. Bakit? Nakakatawa. Kasi sa isang banda, sa memorandum ng Office of the Solicitor General, sinunod niya yung argumento nila ni Attorney Conte, sila ni Attorney Joel Butoyan, Attorney Gabriel Andres, at ng mga abogado ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, na kahit umalis ng Pilipinas, pwede pa rin magkaroon ng jurisdiction or authority ang ICC sa Pilipinas sapagkat po mayroong tinatawag sa Article 127, Paragraph 2. Tama ba yun? Tama ba yun? Hindi ba kontra yun sa argumento nila na hindi na tayo kasapi ng ICC kaya hindi na pwede mag-apply ang Article 59? Pero ngayon, gagawin nila, i-apply nila Article 127 ng Rome Statute. Akala ko ba hindi na tayo member? Bakit i-apply nyo? Ito na ngayon sila. Sinunod nila yung tinatawag na dahil sa pang-apat na kondisyon. Ito po yung Article 127 ay ito po yung nagsasabi o nag-uutos batas ng Rome Statute na pumapayag sa kahit sinong bansa na umalis sa ICC may kondisyon na 4. Ang unang kondisyon ay kailangan bayaran mo ang mga contributions mo at saka lahat ng dapat mo ibabayad sa ICC. Pangalawang kondisyon ay dapat tatakbo muna 1 taon mula nung file ka ng withdrawal, saka palang magiging final ang withdrawal mo. So, sa ganang atin,
nagsampa tayo ng ating withdrawal noong March 16, 2018 at pagkos ang huling araw ng ating withdrawal ay March 16, 2019. At sa March 17, 2019 ay hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Okay, may pangatlong kondisyon. Kung may kooperasyon na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ng ICC, sa panahon na hindi pa naging final ang withdrawal, ay pwede pa ito magpagpatuloy kung mayroong kasunduan or cooperation kung tawagin nila. Wala. Kaya walang cooperation. Next. Pero kung may kahit anong bagay, any matter, na under consideration ng court bago umalis ang Pilipinas, ay pwedeng manatili na magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ngayon, para maintindihan ninyo, i-download ko yung tinatawag na Rome Statute. At ipakita ko sa inyong Article 1 to 7. Ito. Ito. Article 1 to 7. A state party may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw. O yan. Pero ang withdrawal shall take effect 1 year after the date of the notification. Or more kung gusto nang nag-withdraw na mas mabang panahon. Next, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute and including any financial obligation. Magbayad ka kung may utang ka. Tapos, pero its withdrawal shall not affect any cooperation kung anong kasunduan with the court in connection with the criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate. Kung may kasunduan, di kung walang kasunduan, walang obligasyon ng Pilipinas na magkipag-cooperate. So, ibig sabihin ng kasunduan, kailangan pinirmahan ng Pilipinas at pinirmahan din ng ICC. Next, and which were nor shall it prejudice, hindi makapigil sa in any way the continued consideration of any matter. Kahit anong bagay, pagpatuloy kung meron nang nagawa sa gitna ng court, na ginagawa na pala ng court. Ano yun? So, continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date upon which the withdrawal became effective. So, ang meron na nangyari bago nag-withdraw ang Pilipinas ay yung tinatawag na preliminary examination. Ano yung preliminary examination? Yung preliminary examination po ay inanunsyo ni Fatou Bensouda, one-sided lang. Hindi siya nagpaalam, hindi siya humingi ng permiso sa judges. Ang mga judges po dyan, tatlong klase. Yung judge sa trial, pre-trial judge sa ICC na binubuo ng 3 tao. Yung judge sa trial na ang tawag ay trial judges na binubuo rin ng 3 tao. At yung mga judge sa appeals chamber na binubuo ng 5 tao. Okay? Binabigay ko lang sa inyo konteksto. So ngayon, ang tanong, yung preliminary examination, ano ba yan at pwede ba yan magiging rason na pwede magiging dahilan na magiging kasapi pa rin ang Pilipinas at patuloy pa rin ang ICC na magta-trial kay Digong? Ang sagot ko ay hindi na po siya magiging dahilan sapagkat yung preliminary examination ay hindi naman yan batas na nagsasabi na jurisdiction sa krimen. Ano ang ginagawa sa examination? Pag nagdeklara sila exam, sila po ay ang ginagawa ng
prosecutor ng ICC nagre-research sa Human Rights Watch website, sa Amnesty International na website, sa mga website sa Pilipinas na kung saan may YouTube, may mga balita ng ABS-CBN, GMA, News 5, Bilyonaryo, lahat doon ng mga sinabi ni Duterte ay dinownload nila. Yun lamang po ang ibig sabihin ng preliminary examination. Ano ang isang gawain na alam ninyo na pwede kong ihambing na katulad nito para maintindihan ninyo kung anong ginagawa ng preliminary examination? Yung preliminary examination ay kahalintulad yan ng investigasyon ng pulis sa Pilipinas. Na nag-imbestiga pa lang, wala pa silang sinasampang kaso. Nag-imbestiga sila kung may makita silang ebidensya. Saka pa lamang sila magsasampa ng kaso sa Office of the Prosecutor sa Pilipinas na setting yun. Pero sa ICC na setting, ang proseso po ay kailangan makabuo sila ng mga ebidensya at kung sapat na sa tingin nila ay mag-a-apply na ngayon, magpa-file na sila ng kaso sa ICC court, sa pre-trial chamber specifically. Magsasampa sila ng tinatawag na request for authority to investigate. And at the same time, magkaroon sila ng anong purpose ng to investigate. Ang preliminary examination kasi hindi pa certified copies ang kanilang mga papel. Ang request to investigate ay dyan na sila may power na ngayon ang prosecutor na manghingi ng certified copies. Pwede na ito makasulat sa Supreme Court ng Pilipinas. Hihingi ng certified copy ng mga papel na may kinalaman sa kaso. Halimbawa, yung kay Kian de los Santos na kaso na umabot sa Supreme Court, pwede nilang hingiin yun. Halimbawa, may umabot na kaso na sinampa, yung title niya ay Bakirin versus Bato de la Rosa. Pwede nilang hingiin ang records ng kaso na yan. At pwede rin nila hingiin ang records ng kaso ng Supreme Court na kung saan, ng Pilipinas sa Supreme Court ng Pilipinas, na kung saan sinumiti ng PIDEA at ng pulis kung gaano karami ang namatay. Yan ay kung authorized na sila ng judge ng pre-trial chamber. Kung hindi sila authorized, hindi sila pwede makapaghingi. So, in other words, I am impressing upon you what is the nature of this preliminary examination. So, sabihin, sa stage na yun, wala pa pong official documents ang Office of the Prosecutor. So, next, ang ginawa naman ng Office of the Prosecutor, natapos na, dapat may warning na sa Prosecutor's Office na nagsampa si Duterte ng withdrawal noong March 16, 2018, ay dapat pinaspasan nila investigasyon at bago mag 1 year, dapat March 15, 2018, nakapag-file na sila ng kaso laban kay Duterte. Hindi nila ginawa. Kailan sila nagsampa ng kaso? Ano na, May 24, 2021? Mahigit 2 taon na lumipas. So, hindi na pwede dapat tanggapin yun. At yung argumento ko, hindi pwede gamitin sa sabihin ng Office of the Solicitor General na may jurisdiction pa rin ng ICC sapagkat mayroong tinatawag na preliminary examination. I beg your pardon, it cannot apply. Okay? So, kung it cannot apply, ano mangyayari? Hindi, wala nang jurisdiction ng ICC, pero usapin ng ICC yun. Hindi yan usapin ng Supreme Court ng Pilipinas. Kasi hindi saklaw ng Supreme Court natin ang usapin kung may jurisdiction ba talaga ang ICC o wala. Pero, nagbanggit ang Solicitor General sa kanilang sinubmit na memorandum doon sa Supreme Court na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya hindi na daw pwede i-apply ang Article 59 ng Rome Statute na nag-uutos na dapat indaan sa local natin na korte. So ngayon, dito na tayo ngayon. Ang aking proposition ay
ang pag-aresto na kay Duterte ay ideklara ng Supreme Court natin na illegal. Ideklara na illegal, bakit? Kahit sabihin natin moot an academic kasi andun na sa deheg. Kasi pag andun sa deheg, ang utos kasi dapat na ilabas ng kahit anong korte kapag writ of habeas corpus ang ni-request ay dapat dadalhin si Duterte sa Supreme Court. Hindi na magagawa dahil andun na siya sa ICC. So ano ngayon? Pwede pa ba? Ang sagot ko pwede. Bakit? Sinabi ko kanina, yung petition naman ni Kitty Duterte ay may kasamang certiorari. Na ibig sabihin certiorari, i-grant ng Supreme Court yun kung may abuso. Dahil inaresto nila si Duterte na walang local authorization, walang authorization ng ating local court, meron na ngayong grave abuse of discretion. Kaya magdidesisyon na ngayon ang maobligado ang Supreme Court natin na magdeklara na illegal ang pag-aresto kay Duterte. Simple, di ba? So ngayon, ang isa pang katwiran ng Solicitor General, hindi ito illegal. Bakit? Kasi nakalagay naman sa Republic Act 9851, Section 17, na pwede namin hulihin siya at isurrender. O ngayon, para maintindihan ninyo, nais kong i-upload dito sa aking lecture room kung ano yung Republic Act 9851, particular yung Section 17. Nakita nyo ba? Yan. Yan po ang Section 17, no? Nakita nyo? Okay? Ngayon, sinasabi sa Section 17, the state shall exercise jurisdiction. Ang Pilipinas ay mag-exercise ng jurisdiction sa mga tao, kahit na military or civilian, na basta sinuspitsahan o akusado sa ng krimen na kagaya ng crime against humanity. Kung ang akusado ay Filipino citizen. B, kung hindi man siya Filipino citizen, at least ang akusado ay narito sa Pilipinas. O kung hindi man siya citizen o hindi man dito sa Pilipinas, ang akusado ay nagkasala laban sa Filipino citizen. Yun lamang po ang isa sa tatlong kondisyon na pwedeng gagamitin na dahilan para mag-apply ang jurisdiction ng Republic Act 9851. May pangalawang paragraph ito, basahin natin. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime under this act if another court or tribunal is already conducting the investigation or undertaking. Ibig sabihin, sa ngalan ng katarungan, kung may isba ng bansa o ICC halimbawa, International Tribunal, na nagsagawa na ng investigasyon laban kay Duterte, anong mangyari? Pwedeng pagbigyan ng ating bansa. Na pwedeng isuko ng bansa. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court kung sino nag-imbestiga. Kung meron man. Or to any state kung anong bansa. Pursuant to, kailangan ay dapat merong applicable extradition laws sa treaties. Pwede bang treaty ang ICC? Hindi pwede kasi wala na tayong treaty. Nakita nyo? Wala na tayong treaty kaya hindi po pwede na mag-apply ang Republic Act 9851. Kasi hindi na tayo kasapi ng International Criminal Court. Next, may extradition ba? Wala namang extradition agreement ang Pilipinas sa ICC. Bagkus kung ang Republic Act 9851 ang pagbabasihan, hindi pwedeng gamitin. Kaya mali sila ni Remulla, mali sila lahat, bendalo sila lahat. Kaya pag si Sara na presidente,
itaga nyo sa bato, makukulong habang buhay si Bongbong Marcos, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, si Gibo Teodoro, si Edgardo Anyo, si Robel Marvel, at saka si Marcos Lacanilaw, at higit sa lahat, si Nicolas Torre. See? Hindi pwede magamit na rason ang Section 17 ng Article ng Republic Act 9851. Delikado. Ano na lang kayo gamitin na dahilan? Kasi pag yan, hindi yan kakatigan, idideklara talaga ng Supreme Court na illegal ang pag-aresto kung 9851 lang ang pagbabasihan. Tingnan natin sa punto nito kasi isang argumento nila ay hindi. Dinaan naman namin ng ICC sa Interpol. Interpol. Bago yun ah. Titingnan natin kung anong ano ng Interpol. So, ano bang sinasabi? Ano bang meron sa Interpol? Pag may Interpol ba na koneksyon na nagpadala ng warrant of arrest ng ICC, huhulihin? Ito po yung research ko sa Interpol. Tingnan ninyo. Ito po ang nilabas ng AI ni Elon Musk. Yung Grok. Yung Grok po kasi AI ni Elon Musk yun. Sa tingin ko, yan ang pinakamagaling na AI. Yan. Titingnan natin. Kita nyo na, yan po yung Grok.ai na AI ni Elon Musk. Sabi niya, ang tanong ko dito, does Interpol require submission to the local court of the person arrested due to its request on red notice? Ang sagot niya, no, the Interpol does not require the submission of an arrested person, in this case si Duterte, to a local court as a direct mandate from Interpol itself. Yan ang kwan kasi. Ang sagot, a red notice is an international alert. Alert lang. Issued by the Interpol at the request of a member country. Hindi naman country ang ICC. So, hindi pwede maging epektibo ang utos ng Interpol kasi ang International Criminal Court ay hindi man country. Pang-country lang Interpol. So, ibig sabihin, hindi nila pwede gamiting dahilan ang Interpol. With that, nako, ang galing pa naman ng mga Supreme Court Justice. Kasing galing ko. So, mag-decision na illegal yung pag-aresto kay Duterte. Ang Interpol ay naghingi, it asked the law enforcement worldwide to locate the person to be arrested pending extradition. Kung may extradition o surrender kung may batas. However, the Interpol is very strict in saying that red notice is not an international arrest warrant. Interpol cannot compel any country to arrest someone based on red notice. Tapos in its member country na magpapa-aresto, kailangan ay ipahandle nila sa kanilang local authority. Ito, the handling of the arrested person, including whether and when they must be brought before the local court, depends entirely on domestic laws. Ang domestic laws natin, nagre-require na kailangan idaan sa korte natin. Therefore, walang magagawa ang Supreme Court kundi ideklara na illegal talaga yung pag-aresto kay Duterte. Bravo! O yan, naintindihan nyo ba? Okay, magtatawag na lang ako. Sabi ni Maria Francisco, dapat itong sina Atty. Tirador at Atty. Torion gawing opisyal sa judiciary when VP Sara becomes president. Nakakatuwa naman kung mangyayari yan. Reynald Loro. That's why by hook or by crook, ayaw nila makaupo si Inday Sara na magiging presidente kasi alam nila hahabulin talaga sila sa mga ginagawa nila sa kanya at kay Tatay Digong at sa Filipino people. Si blows
Stair, mo lagi. Frank Shane, Sionko, Bininati. Hi, Doc Toto, always watching from Canada. Ayan, nakabalik na ako. Nawala. Pasensya na lang. So si Braveheart, nagkampihan ngayon ang Adictos at Dilawan. So Mirna Galera, naimbag ng Rabim. Doktor, naimbag Rabim, kada kayo amin. Arnold, tapos Ricardo Aban, let's go, katotohanan. Ricardo Florito, gandang gabi, Doktor. Ang dami talaga naming natutunan sa iyo. Salamat sa iyo. So, Gisa Latar, good morning, Atty. Toto, at sa ating lahat. Ito si Gandata, ito si Gisa Latar, ito sa Amerika ata, yung policewoman. Mario Francisco, dapat itong sina Atty. Tirador at Atty. Torion gawing official sa Judiciary ba? Maganda yan. Tapos Rinaldo Torion, that's why by hook or by crook, ayaw nilang makaupo si Inday Sara na magiging presidente kasi alam nila, hahabulin talaga sila sa mga ginagawa nila sa kanya at kay Digong at sa Filipino people. Roadstar, mo lagi. Frank Shen Sionko Beninati. Ay Dr. always watching from Canada. Philippines is the country where the appointed government officials always bend the law. Palitan ng lahat na yan. Diogenes Baracamo, sabi ni Edwin Tulpo, sometime bend the law. Kung si Sara President, apply niya sa mga magnanakaw. Bergie Piquero, may adictos nakapasok. Sir, troll, sino ba? Totis Turalde, kaya pala na-disbarred ka noon kinakastigo mo ang Duterte. Ay, sige. Ano na lang ito? Ban the user. Yan nga. Tapos, beautiful earth. Mabuti na lang at maraming abogado gaya nyo na nagpapaliwanag kung anong tama or else akala ng mga ordinaryong tao okay na ang ginawa nilang pag-aresto kay Duterte, kay FPRRD. Fernando Jr. Good evening, Dr. Toto. Good evening din po. Berge Piquero, dami na talaga bangag sa gobyernong ito. Follow the leader, bend the law. Helen Eco, okay. Harty Besislao Moises, Rodi Ravi Pastor, Dr. Kausing, you are always in my prayers, 24/7 and whole family. Salamat po. Joseph Franz Guzman, Ginoong Berteni, Catalunya Kausing, notify, tanging panahon na lamang po marahil ang makapagsasabi kung makabalik pa sa atin. Makakabalik po yan. Maniwala kayo sa akin. Because the law is on our side. Bakit tayo matatakot? Marcial Celerio, bendalo talaga ang administrasyon ni BBM ngayon. Sino pa? Si Ontor Hidge, guilty po sa conspiracy connect sa government affairs sa kidnapping Senyor Rodrigo Duterte et al. People of the Philippines. Tapos si Joseph Franz Guzman, Ginoong Bertini Kausing, pagdakip po kay Tatay Rodrigo Duterte na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay labag na sa ating saligang batas. Subalit ganun pa naman ay nahatid ang nasasakdal sa pandaigdigang hukuman. Besides, constitutional law, hindi mo pwede na masapawan ang constitutional law. Constitution yan eh. Tapos nakalagay pa sa section 14, paragraph 1, article 3, no person shall be held to answer for any criminal offense without due process of law. So ngayon, hinold nila to answer for criminal offense si Duterte, walang process ng batas natin. Kaya mamroblema sila. Kay Andre Gueco, watching from Singapore, Mayap Abengi, sa mga kabalen ko, Liro,
Lirog na pool. Bendalo, alam nila, sir. Dr. Toto, I digested your commentaries today. Wala akong masabi, napakalinaw, mag-analyze mo, expertly done, unspoken, GP ahead, Doc. Toto, galing mo. Salamat po, Maria Francisco. Fe Bagyo, maraming salamat sa good news nyo, Dr. Toto. K3R, imbestigahan daw ni Remulla ang 50 na judge sa EC dahil sa pagbasura sa impeachment ni BP Sara. Dina Kapante, Toto, any update sa kulungan ni Bangag? Ay, malapit-lapit na yan. Ben Bernardita de las Alas. Kita niyo may colostomy siya, bag. Diyan na lumalabas ang impact niya sa bag. Delikado na yan. Bergie Piquero, February 8, 2026. Bernard dito de las Alas. So, nakatawag ko na kanina. Efren Guheldi. Good evening po. Gilbert Labrador. Oh, magandang gabi po, Gilbert. Galaxy, mahilig po sila, sir, sa Bendalo. Raul de Leon, yung Duterte mo makauwi tapos pagsabihin ang 30 years. Walang basihan yung pinagsasabi mo. Magkanila tayo, base natin ang batas. Ronald Dustanyas, sila na po, Attorney Toto, ang batas, wala nang batas pagkalaban nila. Galaxy, Maya Pabingi po, Toto. Bergie Piquero, Celso Atiliano, ang nyo palibanag punto por punto. Thank you, sir. Lourdes Ingala, good evening, katotohanan, God bless. Salamat po, Ma'am Lourdes. Emmanuel Villanueva, ipalit na lang sila. But, Bungo kay Digong sa ICC, special case kay Digong dahil sa EJK, etc. crimes against humanity during the years that PH was still an active member of the ICC, and there's always the go signal of the present government. Okay, Gregorio Babaran, magkagulo-gulo na ang interpretasyon. Karapatan mo at opinion yan dati kong idol na attorney. Dati mo pala kong idol. Okay lang. Nakinig ka naman, okay lang. Ricardo Caberti, more power, Sir Toto. Kemil Bascol, hoping God will make a way. Raul de Leon, yung paliwanag, maliwanag. Paliwanag na kulto. Ganun ba? Sana mapalaya na si Iperardi. Greg Babaran, Marilo Lapos, good evening po. Aubrey James, sana nakagawas na si Tatay Diggs. Loreto Silion. Tapos, yan lang ha. At sino pang iba? Den of Thieves, Estong. Nakakatakot na sila sarili nilang multo. Estong gusto nila makipagpatayan sa WPS na walang titulo dahil sa sovereign rights lamang. Tama ka. Arnel, Atty. Toto, posible ba ang tandem na Sara Duterte at Rolando Marcolita? Posible. Brian Rodriguez, good evening, Atty. Toto. Natsimpuhan din kita sa live. Ingat lagi, Sir Toto, dapat mag-senador ka, mas marami ka pang matutulungan kapag nag-senador ka. Salamat po. Virginia Selsky, Rodi Rabi, daming bubutad na butante kasi tapos Ontarhi, ICC 100% Bindalo. Okay? Sino pa? Den of Thieves, iba talaga ang admin ng mga adik kasi lahat Bindalo. Lalo na si Ombudsman Bindalo. So, good evening, sir. Sabi naman ni Mimi Authority. Magandang gabi po. Diyan na lang tayo, ha? So, I just want to say na nung hinuli nila si Duterte, dati ayaw ko kay kan gusto ko Okay, nabidyo na wala na naman ako. Pero pakitulungan niyo man ako sa GCash ko po. Ito po yung GCash number ko. Kung may sobra lang kayo, ha.
Please help me. Financially hard up po ako ngayon. Ay, salamat po. Magandang gabi. Yan po ang aking number. Kung sana matulungan niyo ako. At please, mag-join kayo sa channel ko. At may nalagay na po ako na i-upload ng mga lecture sa batas. Para ito sa mga gustong magtuto sa batas at saka yung nagre-review sa bar exam. Kay Sara na humingi ganun na depensa mo sa kanya. Nakaabot din. Salamat po Benibinos. Okay, ganun po. Salamat, maraming salamat po sa lahat. At pwede kayo sumali sa aking channel, manood nga. Kung gusto niyo, kung nagtitake na magre-review ko sa bar exam, pakinggan niyo lang ang aking maikling lecture sa bawat topic at papasok sa utak niyo yan kasi simple-simple lang. At makatulong sa inyo sa bar exam niyo. At sigurado makakapasa kayo. Okay? Mamimili po ako ng mga tanong dyan na sa tingin ko ay lalabas. Okay, ganyan lang po. Maraming salamat po.